So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pinaninindigan na po talaga ni Ombudsman Rimulya na nakita niya po talaga yung arrest warrant po kay Bato. Oo. Pero syempre, hindi pa raw ito official, pero meron na raw po siyang electronic copy. Well, by the way, mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, nawawala po si Bato. Nagtatago na po si Bato. Alam niyo mga kababayan, no, ayun ang hirap kay Bato eh. Nung panahon nga po, nung sila po yung siga, nung panahon nga po ni Digong, ang tatapang ng mga putang inang mga yan. Ang tapang-tapang ni Bato. Ang tapang din po ni Digong. Ngayon, binabalikan na po sila ng kanilang accountability. Ngayon, nagtatago. Nagtatago po si Bato. Oh, kahapon wala na naman po siya sa Senado. At posibleng mamaya, baka wala na naman po siya mamaya. O, di ba? O, so tingnan nyo to ha. So kanina, kahapon pala to, sabi dito, wala pa rin sa Senado. O, takot. Hindi mahagilap. Hindi rin ma-interview. O, absent pa rin si Bato de la Rosa sa plenary session ngayong Sabado. Absent pa rin si Senator Bato de la Rosa sa plenary session ng Sabado ng Senado ngayong Miyerkules, November 12. Oh. So mamaya may session na naman mamaya. Oh, mamaya abangan natin baka absent na naman. O 18 senador ang present ngayong araw. Nung nakarang linggo, nang ibahagi ni Ombudsman Boying Rimulya ang impormasyon, may inilabas na arrest warrant ang International Criminal Court laban sa senador. O, pinabalaan na naman ito ng otoridad. So ngayon, sa tingin niyo ba, ano ba to? Coincidence ba to? Di ba? Coincidence ba yan, mga kababayan? Kung kailan nababalitan na merong arrest warrant po si Bato, doon din po siya nagiging absent po sa Senado. Alam nyo, takot po yan. Stress na po yung kalbo. Stress na po yan. Isipin niyo ha. Kasi anytime, pwede na po siyang damputin. Oo. So ngayon, pero alam nyo, may bullshit dito eh. May bullshit dito mga kababayan eh. Oh, ito si Amy. Sabi ni Amy Marcos Bato's wife, seeking due process amid alleged ICC arrest order. Alam nyo, mas lalo tayong magdududa dito eh. No, mas lalo tayong magdududa dito kasi ngayon, bakit nagsusumbong ngayon yung asawa ni Bato kay Amy? Tandaan nyo hindi yan random na pagpili kung bakit sila nagsumbong kay Amy. Kasi tandaan po natin, si Amy po yung gumawa po ng paraan para magkaroon nga po ng Senate hearing sa Senado para palabasin na illegal yung pag-aaresto nga po kay Digong sa ICC. Di ba? Kaya yun eh. Kaya kay Amy Marcos po siya humingi ng tulong. Oh. At saka nakakatawa dito, hindi pa si Bato, asawa niya pa. Asawa pa ni Bato. Oh. Sabi dito, actually may video ata dito eh. Oh. The wife of Senator Bato de la Rosa is appealing to the Philippine government to follow the law and observe due process amid reports that International Criminal Court has allegedly issued arrest warrant of arrest against him. Senator Amy Marcos said on Wednesday. Oh, tingnan niyo ito yung binabanggit ko na nakailang content na tayo dito pero ang nakakatawa kasi dito, napaka-ironic naman nun. No? Na ngayon, nanghihingi sila ng due process na in the first place, puta yung mga pinagpapatay po nilang mga Pilipino nung mga panahon ng Tokhang, wala namang due process po yun. Kasi nasabi ko nga mga ka-streetwise gets ko yung point eh. Di ba? Gets ko yung point ng narrative nila eh. Well, hindi naman ako nag-agree 100% pero gets ko yung narrative nila na, sige, patayin natin yung addict. Oh, patayin yung addict kasi kaysa naman yung addict, mang-rape, manggahasa, magnakaw, pumatay ng tao, so patayin na lang natin. Okay. So para sa kanila, wala na pong second chance. Sige,
medyo maintindihan ko sila eh. Baka malay ba naman natin? Baka meron silang kamag-anak na nabiktima ng addict. Pero in the first place, mga kababayan, wala naman po tayong data kung ilang addict ba yung gumawa ng heinous crime. Walang data eh. Alam kong meron, pero walang data. Hindi po natin alam kung gaano kadami yan. Oh. Pero gets ko yung point nila. Oo. Pero hindi ko po talaga makuha dito. 'Di ba? Na puta pinatay nila yung tao na hindi naman natin alam kung addict ba talaga. Paano natin malalaman na addict yung mga yan kung pinatay nyo na? Ayun eh. Ayun talaga yung point doon eh. So walang due process. So ngayon, ang kapal naman ng mukha ng asawa ni Bato, no? Malaman nag-uusap yan, yung syempre mag-asawa yan. O malaman pinag-usapan nila yan na, uy, may asawa, tulungan mo ako, hulihin na ako. Isipin nyo ha, kung anong klaseng stress na kayo hinaharap ni Bato ngayon. Kung kayo sa katayuan ni Bato, ewan ko lang kung nakakatulog pa kayo. Oh, kayo kaya, kunwari kayo si Bato, makakatulog pa kaya kayo? Na anytime dadamputin na kayo? Eh magtatago na lang ako. Oh, di ba? Pero by the way, no, itong si Amy Marcos, tingnan niyo to ah. To. Alam niyo, itong si Amy Marcos, medyo umiiral lang naman yung ano eh. Umiiral lang naman yung katangahan nito ni Amy Marcos. Ewan ko ba, ano ba to? Iniwan ba ng boyfriend to? Parang tigang na ulit eh, no? Parang ano na eh. Wala na naman sa katinoan si Amy eh. Baka di na naman nadiligan ng boyfriend siguro to. Tingnan niyo to ha, tingnan niyo ha. Oh, anong sinasabi ni Baton ni Amy dito? Oh. Una, talagang isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan? Sino naman, Puta, salita talaga to, nainis talaga ako eh. Oh, akala ko ba sabi ni Bato, bring it on? Bakit nagtatago? Oh, akala ko ba bring it on? Tapos ngayon, nagsusumbong kay Amy Marcos. Alam niyo, ang point natin dito, no, sabi na Amy Marcos, isang malaking kabulustugan daw po yung ginagawa ngayon. Mga kababayan, ang point natin dito, magkakawaran pa si Bato o hindi? Oh, magkakawaran po si Bato. Sigurado po yun. Kung lumabas na ba yan o hindi, malay ba natin dyan? Pero ang point dito, lalabas po yung warrant ni Bato. Kasi pumatay po siya ng tao. Doon lang naman kadali yun. Oh. Di ba? Lalabas po yung arrest warrant ni Bato. Oh. Posibleng ngayon, posibleng next week, posibleng next month, posibleng next year. Anong sinasabi na ay may malaking kabulustugan? Malaking kabulustugan yung on denial pa rin po kayo. 'Di ba? Malaking kabulustugan yung pagiging on denial. No, kung magsalita kayo, akala niyo walang ginawang masama si Bato. Masamang tao po si Bato. Hindi po pagiging judgmental. Masamang tao po si Bato kasi pumatay po siya ng tao. Oh. Kung gusto niyo ng due process, ayan ang due process, ICC. Oh. Sabi niyo pa, tingnan niyo to. Oh, sige. Na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan? Ang arte magsalita, no? Hindi mapakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Yan. Tapos, ayan, nagpauso pa na hindi magkasundo yung kapatid. Yung kapatid naman, ang sabi, wala pa daw warrant. Pagkatapos noon, si Secretary Bersamin, iba naman ang sinasabi. Talaga bang linilito ba tayo? Pero higit sa lahat, kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ang ginagawa yan? Actually, hindi pananakot yun, mga kababayan. Tanga rin talaga to sa Amy. Ano ko ba, no? Tanga talaga nito, no? Hindi po pananakot yun. Lalabas po talaga arrest warrant ni Bato. Oo. First and foremost, ang DOJ,
parang nakalimutan ninyo na sinabihan na tayo ng Pangulo, ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, na walang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. Di ba sinabi na yon? Pero, ayan, iba ang sinasabi, iba ang nagawa. Tanga din talaga ni Amy. Oo nga, sinabi nga ni Bongbong Marcos ng kapatid niya na walang jurisdiction po yung ICC sa Pilipinas. Pero pinahuli si Digong. O, di ba? Alam nyo, no, sobrang basic nito eh. Kung meron man nanlilito dito, sila po yun. Handaan po natin, no, na ito sobrang basic naman yan eh. Na nangyari po yung patayan nung panahon ni Digong, member pa tayo ng ICC. Basic. Oh, tingnan niyo, baliw din talaga si Amy, no? Oh, sinangkala niya pa yung kapatid niya. Sabi ng ating presidente, sabi niya gano'n, diba? Sabi ng ating presidente, si Bongbong Marcos, na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Tapos, oo nga, pero pinahuli. Pero pinahuli si Digong. Kaya yun. Labo na narrative eh, no? Ang labo na narrative. Pero by the way, no, ang nakakatawa kasi dito, mga kababayan, nagtatago po si Bato. Kasi, kayo ba naman? Sigurado masisiraan talaga kayo ng ulo dito eh. Kasi hindi nyo alam eh. No, naputa, may arrest warrant na ba ako? Meron na ba o wala? Ulihin na ba ako o hindi? O pag ako ba, umatid ba ako ng Senado? Baka may arrest warrant na doon, baka bigla na akong damputin. Ganyan po ang iniisip ni Bato ngayon sigurado. Normal po yun. Kayo rin siguro. Pag sa inyo rin po nangyari kay Bato ngayon, ganoon din po yung isipin ninyo. May stress din po kayo sa kakaisip. Di ba? Pag pumasok ako ng Senado, baka hulihin na ako doon. Hindi muna ako papasok, makikiramdam muna ako. Oh, hulihin na ba ako? Kailan na ba ako hulihin? Oh, di ba? Sipin niyo yan, di ba? Oh. Bakit nadampot It's even harder, tama nga. biga si Presidente Duterte, kaya eto nga, andito na naman, without any formal request or communication, either from the ICC or the implementing Interpol agency, the DOJ is so eager to resurrect the same illegal mechanism it utilized against the former President Rodrigo Duterte. Tama, alam mga kababayan, no, yung sabi pong illegal, yung pagpaparesto po kay Digong, sila lang po yun. Sila lang may sabi nun. No, pero hindi naman nila kaya i-justify na illegal yung pag-aaresto kay Digong. Let me remind the DOJ, before any Philippine authority can surrender, extradite, kung ano-ano pang mga terminology ginagamit para lituhin tayo, it must first have lawful custody of that individual. Section 17 of RA 9851, the oft-cited law of the Ombudsman. Wala. Ang nakalagay doon, extradite or surrender. Doon, puta, isang word, di nyo maintindihan. Tapos, ang usapan. So ngayon na nakakatawa ngayon dito, no, meron palang senyales na mukhang nagtatago si Bato. Ayan yan po sa nanonood sa atin ngayon, sa tingin nyo ba? Tuloy-tuloy kaya itong pagtatago ni Bato? Ayun ang gusto ko malaman sa comment section, no? Kasi, ito post ito ni Sus Palsis. Tanungin ninyo, tawa ako dito 5 signs that Bato de la Rosa is hiding. Oh. Talagang ito mas lalo pong lalakas yung kutob natin na nagtatago po talaga si Bato de la Rosa. Pag ngayon, mamayang hapon, wala pa rin po siya sa Senado. Puta, confirm yun. No, nagtatago na po si Bato. Oo. So meron palang senyalis talaga. So unang-una, sabi to ni Sus Palsis, no? Bato de la Rosa's lawyer is Estrito Torion, the same lawyer of Pastor Kibuloy who also went into hiding before. So yung abogado rin pala ni Bato, si Torion. Si Toron. Si Toron, yung abogado pala ni Bato, na naging abogado rin ni Kibuloy, na bago po inaresto po si Kibuloy, nagtago muna. Baka si Bato, nagtatago na rin po ito sa KOJC, sa bunker. Di, posible. 2 days, di ba? 2 consecutive days na absent sa Senate after the session break. Isipin nyo, session break na nga, umabsent pa. November 11, November 12. At mamaya, baka absent na naman po ito. Ito sinasabi ko kanina,
nagsumbong kay Amy Marcos, yung asawa ni Bato, at humingi ng tulong para magkaroon ng due process. 'Di ba? So mukhang nagtatago na nga. Oh. Kasi nga po, pati yung asawa, to the rescue na. At yung malupit dito mga kababayan, no, ito massive DDS fake news and propaganda which included fake quote attributed to Supreme Court Justice Chief Justice Gismundo, the Supreme Court spokesperson that publicly denied about how extradition rules dapat ang gamitin at hindi Duterte style na surrender. Oh. So ito yung sinasabi natin mga kababayan, no? Ito yan Supreme Court pumalag Justice Gismundo pineke sa ICC warrant versus Bato de la Rosa. So, nung lumabas nga po yung issue na may arrest warrant na nga po si Bato, naglabas po ng fake news yung mga DDS na nagsalita na raw po si Chief Justice Gismundo na 100% na dapat extradition po mangyayari po kay Bato. Extradition. Oo. So walang surrender. Kasi tandaan nga po natin, yung nangyari nga po kay Digong surrender. Hindi extradition. Oo. So ngayon, alam ko lang kasi mukhang malabo yung extradition kasi alam naman po natin na pag extradition, bansa sa bansa yan yung usapan. So mangingialam ba yung Netherlands dito? No? Medyo mahabang usapan po yan, di ba? Pero nagtatago na siguro talaga si Bato. Pero on the next sunod, number 5. Torion denies Bato is hiding but admits that he is making himself not available at the moment. Yan di ba? Umamin pala si Torion. Si Bato hindi siya available. Hindi siya nagtatago Ito yung sabi ni Torion. Yung kliyente ko hindi nagtatago. Hindi lang siya available ngayon, pero hindi siya nagtatago. Alam niyo mga kababayan, alam niyo kung anong kinakatakot dito ni Bato mga kababayan. Meron po kasing report dito na kapag dumating na daw po yung arrest warrant ni Bato, kung ano daw po yung ginawa kay Duterte, ganoon din daw po gagawin kay Bato. At malamang naniniwala po ako na dumating po yung balita po na yan kay Bato mismo. Na kung ano nga po yung ginawa kay Digong, ganoon din pong gagawin kay Bato. Gugulatin. Well, paano gugulatin kung alam niya na, di ba? Pero by the way, may report yan dito from from GMA News. Ito. Ito, panoorin nyo to Ombudsman Remulla yung kopya? Hindi po, sa telepono lang kami nag-uusap. Ang sinabi niya sa akin, nakuha niya ang electronic company from a third source. Third source? Hindi po galing sa ICC. Okay. But in form and in function, mukha siyang official. But as far as we are concerned kasi, basta nasa security apparatus ka, dapat actionable document. Yun nga po. And yung, Dapat dumating Dapat may talaga. hard copy. yung no? hawak ng kapatid Opo. po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong latag lang ang gagawin kay De La Rosa kung paano inaresto noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte basta may papel na. Yung Di ba? Sabi ng GMA News ito So, ito, himayin muna natin. So, sabi, no, na pati pala si John B. Remulla, mukhang meron na raw po talagang arrest warrant si Bato. No, through third party. Pero hindi pa galing sa ICC. Pero, by the way, ang malupit dito, ang sabi daw po ni John B, kung ano daw po yung ginawa nila kay Digong, ganoon din pala gagawin nila kay Bato. Kasi mga kababayan, tandaan po natin, no? Hindi naman po kasi tanga yung ICC. Ako naniniwala po kung ganoon. Hindi po tanga yung ICC, mga kababayan. Kasi, hindi talaga magagawa ni Duterte na pumatay ng sangkatutak ng mga Pilipino, libo-libong mga Pilipino, kung wala po siyang kasabwat. At si Bato po talaga yung kasabwat niya dito. Sino kasabwat ni Duterte pumatay ng tao nun? Si Bato. Di ba? Sa tingin nyo ba, hindi ba naisip ng ICC yun? Ako nga, naisip ko nga yun Tayo nga, naisip natin yun
hindi po magagawa talaga ni Duterte na pumatay ng tao nang siya lang mag-isa. So may kasabwat po yan. So si Bato po yung pinakamalapit. So may arrest warrant po talaga kay Bato. Darating po talaga yan. Oh. Tignan niyo to. Dapat actionable document. Yun nga po. And yung, Dapat dumating Dapat may talaga. hard copy. yung no? hawak ng kapatid Opo. po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong latag lang ang gagawin kay De La Rosa kung paano inaresto noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte basta may papel na. O, di ba sabi dito, report sabi ng report dito basta may papel na daw, kung ano daw po yung ginawa kay Duterte, ganoon din pa ang gagawin kay Bato. So hindi siya extradition. Surrender po siya. O kaya nga ngayon mga babayan, no, naintindihan na nga po natin kung bakit hindi po pumapasok si Bato ngayon. Alam na po natin yung rason kung bakit hindi pa nagpapakita si Bato hanggang ngayon sa publiko kasi nag-iisip na po yung kalbo. Baka nga naman may arrest warrant na siya. Kasi nga dadamputin na po siya. Di ba? Di ba yun ang gusto mo ba to? Magkasama kayo? O, akala ko ma-bring it on. Putang ina mo ka pala. Bakit takot ka ngayon? Alam niyo, nakakainis yan eh. Ang tapang-tapang nyo dati eh. Diyan ako nainis kay Bato eh. Ang tapang-tapang nyo dati. Tapos ngayon, lumalabas na duwag ka pala. Di ba? Kay dating Pangulo po, may proper channels po yun. Mhm. Ako po mismo, nakakuha po ako ng copy ng official Opo. na warrant of arrest through Interpol. Mhm. Aha. In this case, wala pa po kami nakukuha. Hindi po dumadating sa Department of Justice. So, I cannot comment on a non-entity. So, hintayin po natin dumating bago ko mag-comment po. Nan. Pag dumating na yung arrest warrant, mga kababayan, di na po magko-comment yan si hindi na po magko-comment yan si ang pangalan nito. Si John B. Remulla, huli na lang po si Bato. Ayan na. So, yun mga kisitways. So, kayo po ba, kayo ba naniniwala ba kayo na itong si Bato de la Rosa po nagtatago na? Nagtatago na ba si Bato de la Rosa? So, yun. Duwag pala no? Hindi pa nagawa yung wig na pinagawa ni Bato kaya ayaw pa niya lumabas. So, yun sa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay. Para subscribe, di makalabasan, pa-share na po ng video po na to.